Good afternoon, sir. I'll make a video for midterm examination of thermodynamics 1 problem 1 and 2. So, muna itong first problem number 1. So, ito basahon. Water is the working fluid in ideal Rankine cycle. Steam enters the turbine at 1,400 pound per inch squared and 1,000 Fahrenheit. The condenser pressure is 2 pound per inches squared. The net power output of the cycle is 1 times 10 raised to the power of 9 BTU per hour. Cooling water experiences a temperature increase from 60 degree Fahrenheit to 76 degree Fahrenheit with negligible pressure drop as it passes through the condenser. Determine for the cycle. So muna itong A. A, the mass flow rate of steam in pound per hour. So makita na to sa ato drawing ang turbine. So ato na siya i-drawing ang atong turbine. So una ni siya diri H1. So muna siya ang input na kuan. Then kani siya H2, muna siya ang pagawas na kuan. Then muna siya ang diri ang work. So atong formula na gamiton ana is En equals to E out. So H1 equals to WT plus H2. So mass flow rate equals to H1 equals to WT plus mass H2. So WT equal ato i-transpose ang WT diri ato ni ibalhin ang ganing mass H1 to para maabot siya diri sa mass H2. So paano sila ma-divide? So MH1 minus MH2. So mahimo na siya work. WT equals to mass flow rate equals to H1 minus H2. So nganong nahimo siya og ngani kay kani siya ato ibutang dire mo na siya mahimo na siya mass flow rate na mahabilin na lang kaning H1 minus H2. So makita na to dire sa atong drawing na pump. So ato na siyang drawingon. So So ang atong pag-solve gyapon aning pump, so mo ni siya turbine pump. Then ang pagkuha gyapon same ra gyapon siya En equals to E out. So work plus H3 equals to H4 plus H3 na M dira equals to MH4. Then work for equals to MH4 minus MH3. So mga siya. So ang formula ani niya kay kaning work equals to mass flow rate equals to H4 minus H3. So same ra gyapon siya sa turbine na kung gayon sa ni siya pagkabutang diri ang kaning diri mo ni siya ang atong formula na gamiton. So ato na i-solve ang gipangita diri sa mass flow rate of steam in pound per hour. So formula na ta. Formula. So
work net equals to Flow rate of boiling water in pound per hour. work minus work equals to mass times H1 minus H2 minus mass flow rate H4 minus H3. So ang kaning siya kaning WT mo ni siya ang turbine ng kaning WF mo ni siya ang pump para di mo maglibog. So mass flow rate ato na ibutang itong i-substitute ang mga given. So 1 times 10 raised to the power of 9 BTU per hour. Then ang atong mass kay Boiling water. 1493.5 BTU per pound minus 934.29. So BTU per pound. So ato na sang H3 ato ikuan H4 ug H3. So 98.22 BTU per pound minus 9402 BTU per pound. So ato na i-calculator. So 1 times 10 to the power of 9 over 1.93 minus 934.29 28.22 0.02. So our answer is wait. So ang ato answer is 1,803,393.98.987. So ato na siya i-kuan sa flow rate man siya. So mo na ato pagsuotan na ang atong decimal point ato ibalhin sa tubangan. So may mo na siya 1.80 times 10. So imon ipon pila diri ka kuan ka number. So ang ato butang is 6. So pound per hour. So makancel naman na siyang BTU cancel. So mahimo na siya pound per hour. So ato answer number sa letter A is 1.80 times 10 raised to the power of 6 pound. So this is muna siya ang letter B. Sa sumpay ganyan na sa atong dissolve. So suot the rate of heat transfer in BTU per hour to the working fluid passing through
the steam. So first na to buhaton is atong kitaon ang steam generator diri sa atong sa atong given data. So to the ring on. Sinja na kaya nahiwi. So steam generator. So na ang gawas ang heat kanit pasod. Yan kanit diri mo siya ang heat. Diri mo sod ang heat. So ang atong pag-solve gyapon ana same na gyapon kanina. So En equals to E out. So Qn plus mass H4 equals to mass flow rate H1. So Qn equals to MH1 equals to mass times H4. So Qn is equals to mass flow rate H1 minus H4. So muna itong gamiton na formula. So naging panita man kay ang the working fluid passing through the steam generator mo. Steam generator. So kuwang siya generator. So ato gamiton na formula is kaning Qn. So heat. So Qn is equals to mass flow rate times H1 minus H4. So asa man gikan? So mo ni siya ang H1 diri kani mo ni siya H1. So H4 man ni siya diri. Yun mo ni ang heat. So ato nang i-substitute. So may ginato na kuan ang atong mass kay kani. Kani siya kani ato na answer atong sa video number 1 kani siya. Kani siya mo ni siya ang mass nato yung kuan. So 1.80 pound per hour. 1493.5. So kaning H1, so given na siya per pound. BTU per pound. So Qn, so water calculator. So 1.80 times 10 so muna the answer is kani siya 10 2 billion ang ato answer. So ato gyapon na siya ipareha gani sa kuan na ato ikuan ang decimal para di kay siya taas na answer. So ato na siya 2.51. Yan imo ni if on pila ni siya ka numero. So times 10 butang nimo sa igbo kung pila siya ka kuan gikan sa decimal to pa kuan diri. So 9 man. So muna siya answer na to. So cancel maning pound. So BTU per hour na siya. So muna to answer sa letter B. So proceed ta sa letter C. So ang gipangita na sa is ang thermal efficiency. So ang pagkuha sa atong thermal efficiency kay enthalpy equals to work cycle over Qn. So ang atong
work cycle is, so ato na i-convert. So kung ito given na to is ang atong work cycle equals to 1 times 10 raised to the power of 9 BTU per hour. And then ang atong QN, so muna siya atong answer 2.51 times 10 raised to the power of 9 BTU per hour. So ato na i-substitute. So work cycle is 1 times 10 9 BTU per hour over 2.51 times 10 raised to the power of 9 BTU per hour. So ito na ikuan, ito na calculator. So 1 times 10 raised to the power of 9 over 2.51 times 10 raised to the power of 9. So ang atong answer is 0.3984. Kung ato na siya ikon sa percent, mahimo na siya og 39.84 degree. Percent. Sorry. So proceed ta sa letter D na ihatag diri sa atong problem. So the mass flow rate of cooling water in pound per hour. So atong buhaton ani is ato ko nang lang mass. So M2 equals to M3 equals to mass flow rate, and MA equals to MB equals to MCW. So 0 equals to mass times H2 minus H3 plus MCW, then HA minus HB. So, yeah. So ato ibutan diri ang atong MCW. So mass times H2 minus H3 over HB HA. So MCW equals to, so ang pagkuha nila to sa mass, kung saan na to makuha ang cooling water ato na gisolve. So instead of ato kuhan ganina ang ato kuhan mass, ang ato ganina 1.80 times 10 raised to the power of 6 pound per hour. So nag-substitute na ta, so 934.29 marga po ni ganina sa 1 bit sa H ni sa H2 minus 94.02 BTU per pound over, so atong HB equals to 44, given na ni siya 409 BTU per pound, 28.08 BTU per pound. So MC goes to ato calculator. So 0.80 times 10 raised to the power of 6 times 934.29 minus 94.02 over 44.09 minus 28.08.
So atong answer is 9 gani. So 94 million. So ato gyapon ipareha ganina na ato kuno nagdesimal para di kasi yung taas og as kayo og tanang number. So 9.45. So nganong naibong mo na nganong 9.4. So mo ni siya ang atong answer sa mass 9.45 times 10 raised to the power of 7 pound per hour. So for the cooling water, so 1.0 times 60 minus 32 equals to 28. So mo ni siya 28 BTU per pound. So sa pagkuha na sa nato sa HB, so 1.0 76 minus 32. So 1.0 times 76 minus 32. So 44. So mo ni siyang 44 na ato answer. So thank you. So mo na tong problem number 2. So steam is the working fluid in the ideal reheat cycle shown in the figure below. Along with operational data, the mass flow rate is 1 kg per second. Determine the following. So letter A, the power developed by the turbine 1 in kilowatt. So mo ni siya ang atong given data. Then atong turbine. So atong solvon is kani siya letter A, the power developed by the turbine 1 in kilowatt. So kita ninyo atong gamiton ani first is ang first law of thermodynamics. So mo ni siyang Q minus W dE CV over dt. So kung mga tanong mo sa ning Q, kaning Q is mo ni siyang rate of heat transfer. So kaning W mo ni siya ang work done by sa pag-control sa volume. So kaning DECV mo ni siyang rate of change of energy to control the volume. So kaning dt mo gyapon ni siya, same na ni sila. Then ang kani siyang DECV dt mo ni siyang steady state process. The properties with that control volume does not change with time. So, mo ni siyang DECV over dt equals to 0. So kung ato na ma-simplify siya, simplifies mo ni siya minus heat minus work equals to 0. So man Q equals to W. So for the control volume, single inlet and single outlet, so the energy balance can be written as, so mo na siya, M times H in equals to M times H out plus work turbine. So mangutan na mo ni siya ang mass flow rate. Mass flow rate siya, mass flow rate. Then kaning H in man is ang specific enthalpy, pero inlet siya sa turbine. Then kaning mass flow rate na times H out, kaning H out specific enthalpy gyapon ni siya, pero outlet siya sa turbine. So kani work turbine. So kung ato na siya kung sa ato equation, solve for work done by, so that mo na siya atong equation. Work equals to mass times specific enthalpy inlet minus specific enthalpy outlet. So given na ta. So ang given nato diri is kanisa H1 337, then ang H2 to 800.0 kg per kilogram. Then nato nang isolve gamit ni siya na formula. So solve. So work mass times H1 minus H2. So work in 1 kilogram per second, 3377.8. I-substitute na nato.
minus 2,800.0 kilogram per kg. So kung gamit ang calculator, 1.3 times 3378 3377.8 minus 2800.0. Ang ito answer is 751.14 kilowatt. So muna siyang ato answer sa letter A. So proceed ta sa letter B. So ang gipangita is the power developed by the turbine 2 in kilowatt. So same ra gyapon atong buhaton ganina na ang formula worth T2 mass times H3 minus H4. So ato lang gilisdan ang dire. So given equals to 1.3 kilogram na dire ato makita sa ato makita dire 1.3 kilogram. Then na dire ang ato H3 and H4 3318.5 kg per kilogram, 2675.5 kg per kilogram. So ato na i-solve. Gamit ni siya na solution. So work T2 1.3 kilogram per second, 3318.5 minus 2675.5. So work T2 equals to, so gamit ang calculator, 1.3 times 3318 minus 0.5 minus 2675.5. Atong answer is 835.9 kilowatt. So mani atong answer sa letter B. So proceed ta sa atong letter C. So ang gipangita nato is ang question nato sa number C. Number C ng letter C is power supplied to the pump. So ang atong formula sa pump mo is katong WP for work pump equals to mass times H6 minus H5. So given na din ta. So atong mass 1.3 kilogram per second. So H5 ato makita dire nato na dire makita nato dire kaning 41 gani dire ni siya na dire equals to 417.46 kilogram per joules. H6 equals to 431.96 kilojoules per kilogram. So ato i-solve sa substitute lang nato ani na formula. So solve to work pump may ato gipangita. So 1.3 then 431.96 minus 417.46 so work pump calculator. So nara na siya dali makita guys as mata na mo asa na siyang H5 o H6. So 1.3 times 431.96 minus 417.46. So ang answer is 18.85 kilowatt. Ano na siya ang answer. So proceed to sa letter D. So ang ipangita is power developed by the cycle.
So ang atong formula sa cycle is work cycle is equals to work T1 plus work T2 minus work pump. So ang atong work T1 is 751. Yun na sa answer. 51.14 kilowatt plus 835.9 kilowatt. So ato na siya makita dito kani siya mo ni siya work T1. Then ang atong work T2 kani siya 35.9 kani. Then ang atong work pump kani siya 10.1 nato na minus 10.85 watt. So kung ano na to atong work cycle, so na 751.14 plus 835.9 minus 18.85. So atong answer is 1568.19 kilowatt. So muna itong work cycle. So proceed ta sa letter E. So the rate of heat transfer to the working fluid as it passes through the steam generator in kilowatt. So unsa na ito formula ning steam generator? So ang atong ano nani is QN generator. Okay, generator na ito gikuan equals to mass times H1 minus H6. So ato makita dali sa atong steam generator ni siya ni siyang H6 ni siyang dali kani H6. Then ato ni siyang steam generator. So ato na siya minus sa H1. So H1 minus H6 na diya. So atay ko ng given mass 1.3 kilogram per second. H1 na dali makita nato dali ang atong H1 ini siya dali makita ka na H1 3377.8 kilogram per kilojoule per kilogram. So H6 kaning kinalasan guys, yan mo yung H6 na to. So 41.96 kilojoules per kilogram. And nato nang i-solve, i-substitute na lang na nato. QN generator, dyan na lang ito butang. So 1.3 kilogram per second. Kita 3377.8 minus atong H6 na 431.96 kilojoules per kilogram. So QN generator to calculator na to. So 1.3 3377.8 minus 431.96. So 3,829.59 kilowatt. So muna siyang atong answer sa generator pag-transfer sa iyang heat. Proceed ta sa letter F. So ito basahan yung question. The rate of heat transfer to the working fluid at is passes through the reheater in kilowatt. So ito makita na yung reheater. So QN na gapon equals to reheater
equals to mass times H3 minus H2. So dili na nato makita ang atong reheater na dire atong reheater. Muna nga atong gigamit is H3 minus H2. So given na din ta. So makita na itong given na dito sa box kapon. So mass nato is 1.3 kilogram per second, and then H3 3318.5 kilojoules per kilogram, and then H2 is to 2800.0 kilojoules per kilogram. So ito na i-substitute sa atong formula na kani. Hindi siya mo na ito formula. So QN reheater is equals to 1.3 times 3318.5 minus atong H2 is 2800.0. So QN reheater is equals to atong i-calculate. So 1.3 times 3318.5 minus 2800.0. So ang answer is 674.05 kilowatt. So muna siya nga to answer sa atong pagkuha sa atong reheater, iyang heat transfer. So proceed ta sa letter J. So the total rate of heat transfer to the working fluid is passes through at the steam generator and reheater in kilowatt. So ang kanina is steam generator to reheater, magipangita nato kaning na diri ang generator kung yun sa kuno pagtabok sa reheater. So to solve the total rate of heat transfer, so we will sum heat transfer in the steam generator and reheater. So ato i-add ang heat transfer in the steam generator and reheater. So Q total is equals to QN. So manang QN heat sa generator plus QN sa reheater. So ang atong QN kita nato ganyan sa atong gisolve. QN na generator. So atong answer na 3829.59 kilowatt. Then atong QN sa reheater is equals to 674.05 kilowatt. So mga tanan mo di ini siya gikan, so ato na ni siya na-solve ganun na sa previous na atong video. So ato na i-solve. So Q total is equals to 3829.59 plus 674.05. So na ito na siyang i-calculator. So 3829.59 plus 674.05. So ang atong answer is Q total is to 4,503.64 kilowatt. So muna siyang atong i-add ang total rate heat transfer for working fluid sa pagpass niya sa steam generator o sa reheater. Muna siya ang answer. Proceed ta sa line number. So sa H na ta, the rate of heat transfer from the working fluid as it passes through the condenser in kilowatt. So ang condenser dara hindi siya mo ni siya condenser. So to find the rate of heat transfer in the condenser, so we use the formula sa Q out condenser. Ano siyang Q out condenser.
Q out condenser is equals to mass times H4 minus H5. So naman dali dapit ang H4 H5. So ato na siya minus. So given na to mass 1.3 kg per second. So mga tanang mga sa nagiga ng mass given na siya daan sa atong question kanina. H4 nani siya dire H4 H5 na dire sa box. Given data na sa 267,675.5 kg per kilojoules. H5 417.46 kilojoules per kilogram. So ato na i-substitute. So Q out condenser. Ang ato pag-solve ani is kung yun sa paggawas sa condenser. So 1.3 times 2675.5 2675.5 minus 417.46. So atong i-calculate 1.3 2675.5 minus 417.46. So ang answer is 2,935.45. Q out na siya sa condenser. Kilowatt na siya. So muna siya ang Q out sa condenser. So proceed ta sa letter I. So under the cycle thermal efficiency. So atong formula is efficiency equals to work cycle over Q total. So kaning work cycle na-solve na ni siya nato dire. Makita dire Q cycle. Ayan to. Na-solve na to nato siya. So atong work cycle okay 1,568.19 kilowatt ug ang atong Q total kani siya equals to 4,503.64 kilo. So ito nang i-solve. Solve na nyo nato. So substitute na lang. .19 over 4,503.64 kilowatt. So atong thermal efficiency equals to yung calculator. So 1568 divided by 4,503.64. Ang answer is 0.3482. So dapat man na siya nato imo percent. So ato yung multiply of 100. So answer times 100. So ang atong thermal efficiency is 34.82%.